kailanman. Yes, so loobin mo, O Diyos, mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Laluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Dangin ang Diyos sa maraming makapangyarihan sa lahat. Katulad po ng aming inawit, O Panginoon, sa bawat araw, sa bawat yugto, sa bawat minuto, sa bawat segundo ng aming buhay, ang dinidesire po ng aming puso ay patuloy ka maghari po sa amin. Nais po namin na patuloy ka naming makasama. Dito pa lamang po sa ibabaw ng daigdig, alam po namin na ang iyong pangako na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, ay mapanghahawakan po namin. Lord, salamat po sa araw po na ito. Salamat sa umaga na ito. Kami po'y muli mong tinipon sa lugar po na ito upang mag-aral ng iyong salita. Sa pagbubukas po namin ng iyong gawain, amin pong inaanyayahan ng iyong Santong Espiritu. Holy Spirit, continue to acknowledge your presence and your power. Mangusap ka po sa puso ng bawat isa. Katagpuin mo po kami sa aming pag-aaralan ngayon. Ikaw ang maitaas, ikaw ang mahayag. Ikaw po ang mabigyan ng kapurihan sa aming pong kalagitnaan. At sa aming pong pag-aaralan, hayaan mo pong ito ay may sa buhay po namin. Aming pong ginagamit ang kapangyarihan pinagkaloob mo sa amin. Nireject po namin lahat ng gawa ng kaaway kasi nungalingan paninlang in the name of Jesus Christ. At tanging ko lamang po may taas sa aming kalagitnaan. Salamat po sa inyo, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen and amen. Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga. Ramadan na. Okay? At talagang labanan ngayon sa Farsada. Ang topic po natin ay ano? Family Revival and Restoration. So sa umaga po na ito, sa araw po na ito ay meron tayong ibang itatopic. Kasama po ito dito sa Family Revival and Restoration. Okay. Kapag ka sinabing revival, ano nga? Ulitin nga po natin. Pag sinabing revival ay pagpapanibagong buhay. Okay. Pagbabalik, pagbangon. Okay. Pag sinabi natin restoration ay pagpapanauli. Okay. Pagpapanauli, pagtatatag na muli. Yan po ang ibig sabihin ng revival and restoration. So, ibig sabihin sa pamilya ay meron pong kinakailangang ma-revive at meron kinakailangang ma-restore. Napag-aralan natin ng mga nakaraan kung ano yung dapat nating i-revive, no? At saka i-restore. Okay. So, ngayon naman po ay dadako tayo sa ating pong pag-aaral ngayon. Revival and restoration, first, it will start inside us. Kanino daw kinakailangan magmula? Sa atin. Kasi kung hindi muna sa atin, hindi tayo magagamit ng Diyos para sa ating pamilya. Kinakailangan maranasan muna natin ang revival and restoration. Okay. Revival and restoration of our self-image. Ayan. Ano ang image sa atin? Anong image sa inyo? Anong pananaw nyo sa image? Anong image? Itsura. Okay? Sa Bible, nakalagay doon, nung tayo likhain, ang sabi ng Diyos ay ngayon ay lalangin natin ng tao, gagawin natin siyang kalarawan natin at kawangis o kawangis. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, isinilang tayo, okay, na tayo ay kawangis at kalarawan ng Diyos. That's because of sin, tulad ng ating napag-aralan noon, because of sin, yung ating pagiging kawangis ng God ay nawala. Makita po natin mamaya. Okay, God cannot use us to our family for true revival and restoration if don't first happen in us. So, kinakailangan mangyari muna sa atin. Okay.
self-image. Okay? Sabi niya, who I am. Kilala mo ba yung sarili mo? Self-image. Ikaw, Brad, kilala mo sarili mo? Okay. Ayan. Okay? Salamin yan. So, pagka nakaharap ka sa salamin, harap ka sa salamin, kinakita mo yung sarili mo. Okay. Facing the mirror. Okay. Pag titingnan mo ang iyong sarili doon sa salamin, okay, facing the mirror, harap ka sa salamin, kilala mo siya sa, sa panglabas mong kanyuan. Amen? Panlabas mong kanyuan. Kilala mo siya. Alam mo kung nasaan yung hugis mo, alam mo kung nasaan yung hati ng buhok mo, okay? Pero yung inside na nasa atin, there's something na hindi mo kilala at hindi mo alam. Kasi ang tanging nakakakilala at nakakaalam lang sa atin, yung lumikha sa atin. Okay, so ibig sabihin, kahit tayo sa sarili natin, hindi natin talaga kilala, sino ba tayo? Sino ba ako? Kaya nga kung minsan, biglang may lumalabas sa atin na pag-uugali hindi natin dating ginagawa. Bakit? Kasi noon lang lumalabas yung sarili mo. So ibig sabihin, marami pang nakatago dyan. Okay. What is self-image? Ayan, tingnan natin kung ano daw self-image. What is self-image? Larawan ng sarili. Okay. Yung pala yung self-image, larawan ng sarili. Our self-image easily appeared in our, okay, saan daw? In our attitude. Okay. Makikilala ka sa pamamagitan ng iyong pag-uugali. Amen. Kasi pagka sinabi na kung sino, minsan nakakalimutan pangalan mo, pero pag sinabi na pag-usapan, yung patungkol sa pag-uugali mo, kilala ko na yan, oo nga. Di ba? Ganyan yan eh. Okay. Ayan. When people commit sin, yan ako. Ayan. Nung tayo, maganda tayo nung araw eh. Okay? Kawangis, kalarawan ka ng Diyos. Pero nung tayo ay magkasala, ganyan ang nangyari ng ating mukha. Nabasag yung salamin. Okay? Nabasag yung larawan ng Diyos. Yung pagiging larawan natin sa Diyos, nabasag. At ganyan ang naging itsura. Wow. Okay? Ang laki ng bunganga. Broken image. So, ibig sabihin, walang ibang makakabasag o walang ibang makakasira ng image natin pagkakalarawan natin sa Diyos maliban sa kasalanan. Kaya tayo ay hindi naging kalarawan ng Diyos ngayon ay dahil sa kasalanan ng tao. Self-image. Because of sin, the image of God destroyed. Okay? And when we look at the mirror, we see ourselves that we are useless, wicked, we are nothing, cat and not a lion, loser. Okay. Ito yung, alam niyo po kung saan nag-uumpisa ang pagbaba o pagbagsak ng self-image ng isang tao? Alam niyo saan nag-uumpisa? Saan nag-i-start? Kung saan nag-i-start yung pagbaba ng image ng isang tao? Okay, hindi. Yun in general. Okay? Bumababa ang self-image ng isang tao, nagiging mababa ang kanyang paningin sa kanyang sarili, nag-uumpisa yan sa pamilya. Sa loob ng pamilya. Kaya nga ito ay kinakailangan magkaroon ng family revival and restoration. At bago magkaroon ng family revival and restoration sa iyong pamilya, kinakailangan ikaw muna ang mauna. Okay, kasi yung proseso na gagawin sa iyo ng Diyos, yun din ang gagawin mo na proseso para doon sa iyong pamilya. Kaya nga kinakailangan maranasan mo muna yung family, yung revival and restoration. Okay. Kung bakit nag-uumpisa ito sa pamilya, di ba kapag ka ang pamilya ay laging nag-aaway, sa loob ng tahanan, laging nag-aaway ang mga membro ng pamilya, bumababa ang iyong moral, bumababa ang iyong self-image. At gayon din, kapag ka laging ang iyong ama ay nakikita mong lasing, okay, ang nanay mo ay nasa bingguhan,
Okay, bumababa ang self-image ng isang tao. Okay, lalo na kapag ka siya ay laging makita natin, siyempre, kapag ka ikaw ay lasinggero, mababa rin ang iyong image. Okay. Kaya nga doon tayo nakikilala eh. Hindi ka kilala sa pangalan. Sino yun? Hindi ko kilala yun. Pero pag nabanggit, yung lasinggero, yung makaamoy lang ng tapon, lasing na. Kilala ko na yun. Yan. Ayan. Okay? Ano yung nakaharap sa salamin? Pusa. Pero anong tingin niya sa kanyang sarili? Lion. Balik ka dyan. Okay? Ikaw na lion, pagharap mo sa salamin, ang tingin mo sa iyong sarili ay pusa. Okay, ito ay na-revive na siya. Na-revive na ito, na-restore na siya. Kaya ang tingin niya ngayon, kahit siya ay pusa, ang tingin niya ngayon sa kanyang sarili ay lion. Na-revive na yan. Okay, nagkaroon ng restoration. Pero ang mga tao, katulad na sinabi natin kanina, ayan, pinag-uusapan natin kanina, pag ang tingin mo, lion ka, pero pagharap mo doon sa salamin, ang tingin mo sa iyong sarili ay kuting, iyan yung masasabi mo. Loser ka, wicked ka, you are nothing, cat and not a lion, and loser. Okay, wala kasing kumbaga sa nawawala yung self-confidence mo. Kumbaga sa ay kinain ng lahat ng iyong naranasan sa buhay. Self-image, revival, and restoration. First of all, we need to revive our old lifestyle. The new to new life. Ayan. Katulad ng sinabi natin kanina, di ba? Revival is pagpapanibagong buhay. Nabago na ba yung buhay? Life in Christ or Christ-like. Ayan, dapat ganyan daw. You were created to become like Christ. Yan dapat tayo. So hindi yung ugali po natin hindi rude, hindi siya magaspang, hindi siya yung mga klase ng ugali na nakikita sa isang taong hindi pa nagkakaroon ng revival and restoration. Brad, ano nakita mo sa ugali ng isang hindi pa nakakilala sa Panginoon? Nagagalitin. Stareba. Yung hindi pa nakakakilala sa Lord, anong kanyang pag-uugali? Kasi malaking bahagi ng ating buhay, ang pagkakakilanlan sa atin ay ang ating ugali. Okay, Brad Richard. Ay, Brad Charles pala. Kung hindi pa natin kilala, tayo mapagmataas. Panalo. Amen. Okay, kabaligtaran ng karakter ni Jesus Christ. Amen? Okay? Si Pastor. Ano yung natin? Ano yung lifestyle natin? Yung buhay natin nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, ano yung ating buhay na kinakailangan magkaroon ng pagpapanibagong buhay? Actually, sa pagiging leader po at pagiging lingkod ng Diyos, ang nakita kong matinding pagbabago ay yung talagang pagpapababa. Either na, kasi ang nilagay sa atin ng Lord ay talagang pag-ibig ng Diyos. Okay, example, like for example sa family, sa babae, okay, ang babae kasi minsan hindi mo siya maunawaan yung sumaintindihan. Pero pagka naunawaan po natin yung sinabi ng Lord sa atin, na unawaan mo siya, so nandun talaga pagpakumbaba, kahit masabi mo mali siya, kasi kailangan mo siyang ma-restore eh. Ayaw nyo maging broken family kayo. So yun po nakikita ko talaga pagpakumbaba at talagang pagsasaayos as a leader para ikaw ang makakitaan sa magandang bagay na siyang ikalalago ng pamilya. So yun po ang nakikita ko. Talagang totally pagbabago na hindi ka magmamataas, bahala ka. Bahala ka sa buhay mo. Okay. Amen. Yan, napakaganda, no? Okay. Self-image, revival, restoration. First of all, we need to revive our old lifestyle to new life. Life in Christ or Christ-like. Dapat daw maging ganyan tayo. Okay. Tanong ko, okay, self-image ang ating pinag-uusapan.
Okay, kaya natin tinatanong kanina, kilala mo ba ang iyong sarili? Kasi self-image to. Okay, sino ka sa palagay mo? Brother Richard. Self-image to, ang pinag-aaralan po natin dito, patungkol mismo sa ating sarili. At ang makikinabang nito, walang iba kung hindi ang ating sarili. Okay. Pinakot na Oo. acting ngayon pa? Mm. Before. Hindi, sino ka sa pagkakapalagay mo? Sino ka sa past or now? Sino ka sa pagkakapalagay mo? Present or yung... Present or future? Pagsamahan mo, sino mo ba sa ngayon? Sa ngayon, sir. Okay. Parang hirap sagutin. Servant of God. Okay. Pinakamadaling sagot, mga kapatid, pinakamadaling sagot, I am the children of God. Kasi created tayo ng God. So, hindi dapat maging mababa ang paningin natin sa ating sarili. Hindi natin dapat ibinababa o mismo tayo ang humahatak tayo sa sarili na wala tayong magagawa. Kasi ikaw ay anak ng Diyos. So, nilikha ka ng Diyos. At ang DNA na nananalatay sa ating mga ugat, sa ating mga dugo, ay walang iba kundi ang DNA ng Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, talagang mataas ka. Okay? Kaya hindi mo dapat ibinababa ang iyong sarili. Hindi dapat pag humaharap ka sa salamin, kanina nakita natin, anong tingin sa salamin ng isa? Loser siya, wicked, okay, di ba? Useless, wala siyang kwenta, lagi siyang talunan. Okay? Hindi dapat ganoon ang maging pananaw natin sa ating sarili. Corrupt mind. Okay. Nung nagkasala ang tao, ang unang tao, ang kanilang kaisipan ay nagkaroon ng corruption. Okay, na-corrupt yung isip ng unang tao. Kumbaga sa ang inisip nila, dati ay naka-tune in sa Panginoon, pero nung sila ay magkasala sa Diyos, nawala yung kanilang pagkakawangi sa Diyos at yung kanilang utak ay nagkaroon ng ibang kaisipan. Dati kaisipan na para lamang sa Diyos, kung paano pupurihin ng Diyos, kung paano pasasalamatan ng Diyos. Pero nung sila ay magkasala, nawala lahat yon at napalitan yon ng ibang kaisipan. Ibig sabihin talaga nagkaroon ng corruption kanyang kaisipan. Okay, Satan open our mind and steal our potential or 700 abilities. Naniniwala ka ba na ikaw may 700 abilities? Sabihin mo nga sa katabi mo. Naniniwala ka ba may 700 abilities ka? Okay. 700 abilities. Okay, ilan na ang lumalabas sa 700 abilities? So, ibig sabihin, may 700 abilities ka, ibig sabihin, talagang natatangi ka. Talagang kakaiba ka. Okay, ilan na yung lumabas ng inyong abilities? Okay. Di ba dati hindi ka marunong mamalansya? Natuto ka? Abilities yun. Hindi ka marunong magsaing? Natuto ka? Abilities yun. Amen. Hindi ka marunong mag-PowerPoint? Okay? Natuto ka mag-PowerPoint? Abilities yun. Di ba? Hindi mo alam kasi marami tayo kasi tayo, ang ating Diyos na lumikha sa atin ay God of potential. Kaya dapat tayo na kanyang nilikha, marami rin tayong potential. Marami rin tayong abilities. Okay? Dati hindi ka marunong magbigay. Ngayon, marunong ka nang magbigay. Di ba? Oh. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Okay. Ano ang sabi? Ano sabi ni Apostol Paul? Ano tinuturo niya? Ano sulat niya sa Roma? Sa mga tiga-Roma. Okay? Ang sabi niya, do not conform. Ano yon? Huwag makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Okay? Dahil talagang magulo. Okay? Ang sanlibutan ito. At yon ang kaisipan ngayon ng lahat ng tao na hindi nakakakilala sa Diyos. Ang kanilang kaisipan ay magulo. Nakasentro lang, okay, sa financial. Nakasentro lang para sa kanyang bukas. Nakasentro lang doon sa ano ba to, yung
sabihin natin yung grab mentality, no? Yung kung grab mentality, kung lahat, no, lahat nung gusto niya, okay? Okay. And then sabi niya rito, the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kasi nga po, nagulo yung kaisipan natin. Nagulo yung kaisipan ng tao. Kaya kinakailangan magkaroon ng renewal. Okay. Ano ba ang nire-renew? Ha? Hindi, sa literal, ano nire-renew sa atin? Ano nire-renew sa atin? Bakit nire-renew ang iyong igama? Kasi expired. Bakit nire-renew ang iyong passport? Kasi expired. Bakit nire-renew ang iyong kontrata? Kasi expired na. Okay, so ibig sabihin, ni Apostle Paul, kailangan magkaroon tayo ng transformation at pagkatapos kinakailangan sa pamamagitan ng transformation na ito, ma-renew ang ating kaisipan. So ibig sabihin, yung kaisipan natin before ay paso na. Expired na. O kaya yung ating kaisipan ay loaded na. Loaded na ng mga kaisipan na galing sa sanlibutan. Okay. Renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Hindi kasi natin malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos hanggat hindi nagkakaroon ng renewal ang ating isip. Hanggat hindi tayo nagkakaroon ng transformation, hindi natin malalaman ano ba ang God's will para sa iyong buhay. Kaya nga bilang isang individual na pinag-aaralan natin self-image, kinakailangan nagkakaroon tayo talaga ng pagre-renew ng ating kaisipan. Okay. Yan o. Nakita nyo? Binuksan ni Satan yung isip, no? Tapos kinuha niya yung potential. Yung light, kinuha niya. Okay. Ayan, may susi. Awak pala ni Satan yung susi eh. Made in the image and likeness of God. Malaking bagay ang nagagawa ng attitude sa paglalarawan ng ating imahe. Okay? Tulad na ating pinag-aaralan kanina, pag hindi mo kinatatandaan si Brad Buddy at napag-usapan yung ugali, makikilala mo na siya. Kilala ko yun. Si Brad Buddy yun. Pag napag-usapan yung kanyang attitude, o napag-usapan ng attitude ng hindi mo kilalang tao, makikilala mo siya. Katulad halimbawa sa probinsya. Sa probinsya, pag tatanungin, hahanapin ka. Okay, may maghahanap. Andun ba saan po ba bahay dito ni Kananding? Sinong Kananding? Yung mga anak ni Deli? Sinong Deli? Hindi ko kilala yun. Yung pong Sinanding, yung pong nanuntok noon dito sa kanto. Kilala ko na yun. Doon ang bahay niya. Okay, kasi yun yung attitude mo. Mas nakikilala ka sa pamamagitan ng iyong ugali. May pagkakataon na hindi ka na maalala kapag nabanggit ang iyong name, pero kapag napag-usapan ang ugali, ay madali kang maaalala. Okay? O matandaan. Ayan. Okay. Ang rude, impolite, ill-mannered na attitude ay hindi galing sa image ng God. Kailangang ma-revive at ma-restore ang ating ugali or self-image. Okay? Mahalaga yung self-image natin. Tandaan natin, ang image natin ay galing sa Diyos. Walang ibang pinanggalingan ang ating image. Okay. Ephesians 4:22-24. Ito po, napakaganda nito para po sa atin. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self which is being corrupted by its deceitful desire. Okay. Bakit nagkaroon ng corruption ng isip? Okay. Dahil doon sa ating makalaman na pagnanasa. Okay. Okay. To be made new in the attitude of your minds, hindi magkakaroon ng panibago ang kaisipan natin na magkakaroon ng panibagong kaisipan hanggat dito nagkakaroon ng renewal.
and to put on the new self created to like God in true righteousness and holiness. Saan tayo nakawangis ng Diyos? Not in our face, not in our physical, in our attitude, in our likeness and image. Okay? Likeness and righteousness. Yung sinasabi dyan? Okay? Righteousness and holiness. Kasi kung tayo ay kawangis at kamukha mismo talaga ng Lord ang ating mukha, abay magkakamukha tayo. Di ba? Ang kawangis natin, ang tunay natin kapag kakawangis sa Diyos ay walang iba kung hindi ang kanyang kabanalan at ang kanyang katuwiran. Doon tayo. At iyon ang nawasak at nasira ng ang tao ay magkasala. Okay. At habang tayo nagkakasala, tayo tumanggap sa Panginoong Hesukristo at nagkakasala pa rin tayo, gumagawa pa rin tayo ng kasalanan. Samantala, alam natin ito'y kasalanan, pero ginagawa pa rin natin yung image natin nasisira. Ayan, okay. Ito po yung pag-aaralan natin sa susunod. Tapos na tayo dun sa self-image, revival and restoration natin self-image. Ang pag-aaralan natin sa susunod, family relationship restoration. When we are under the power of this world, we did something wrong against our family relationship. Okay. Nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, nakagawa tayo ng mga bagay, akala natin, yung nagawa natin noon sa ating kani-kanyang asawa o sa ating mga anak, tapos na. No, merong pong nakatanim sa puso ng bawat isa na kinakailangan madig, kinakailangan mahukay, kinakailangan mapawalan para hindi na ito mag-ugat. Okay. So maybe, dumating po yung time na nag-away kayo mag-asawa at napagsalitaan mo siya ng hindi maganda. Natanim sa kanya yon. Humingi ka ng sorry, pero hindi niyo napag-usapan. Mga kapatid, hanggang ngayon, meron pa rin yun. Kaya pansinin nyo, kapag kayo nag-aaway, pansinin nyo, sinusumbat niya yung ginawa mo. Why? Kasi hindi siya talaga naghilom. So, ibig sabihin, merong problema. Amen? At kung minsan, dahil sa dami noong iniipon na yon, kapag nag-away kayong mag-asawa o mag-un, okay, bigla na lang lumalabas yun at sumasabog na bigla. Kasi nga, hindi ito nabibigyan ng solusyon. Okay? So, ang kinakailangan, nabigyan siya ng solusyon. Amen? Hindi basta, okay, pinatawad na kita. Pero, huwag ka nang uulit. Ano yun? Okay? Pagpapatawad na mayroong kondisyon. Okay. So, makikita natin dito, masaya sila, no? Masaya silang pamilya. Pero hindi nakikita yung simbolo na pinakikita natin. Hati. Merong naghiwalay. Merong pumagitan sa kanila. Okay, iyon yung kanilang relasyon. Na namagitan doon, yung mga bagay na ginagawa ng bawat isa. Sa ating mga anak, meron din tayong dapat na ayusin sa ating mga anak, sa relasyon natin sa ating mga anak. Okay? Minsan, pinapagalitan natin, pinapalo natin ang ating mga anak dahil makukulit, pero hindi natin pinapaliwanag sa kanila kung bakit natin sila pinapalo. Kaya ang nangyayari, yung ginagawa natin sa kanila, natatanim yon. Kaya minsan, kapag ka dumating po doon sa counseling at magka-counsel ka sa isang tao, alamin mo ang ugat kung bakit siya nagkakaganon. Hanggang sa lalabas si pagtatapat niya, meron siyang hinanakit at sama ng loob sa kanyang mga magulang. Okay, so ito po yung ating pag-aaralan sa susunod. Kinakailangan yung sa loob na tayo mismo ng pamilya. Kanina nauna sa atin ay self-image. Yung ating imahe. Yung ating larawan ng ating sarili. Okay. So sa susunod po ng ating pag-aaralan, family relationship restoration. Ito po yung susunod nating pag-aaralan. Okay? So, makibahagi kayo sa pag-aaral na ito sapagkat alam ko na meron kanya-kanya kayong experience sa pamilya, sa ating mga magulang, sa ating mga anak, sa ating mga kani-kanyang asawa, meron tayong mga experience dyan. Okay? At naniniwala ako, mga kapatid, meron kayong pinagdaanan na hanggang ngayon, hindi nyo pa nakakalimutan. Kaya nga dumarating yung bahagi, pagka kayo nag-aaway, lumalabas yon.
Okay, kasi nga ay talagang hindi siya naghilom. Katulad halimbawa ng aking may bahay. Kami ng mga aking may bahay, noong hindi pa kami talaga nagkakaroon ng, sabihin natin, total deliverance sa bagay na ito, alam nyo talagang kapag ka nag-away kami na isusumbat yung ginawa ko nung araw. Okay, talagang, mga kapatid, ang hirap talaga na, kaya nga pagka bumabalik doon sa ganung bagay, sinasabi ko, wag tapusin na yan, wag natin pag-usapan yan, kasi mag-aaway lang tayo. Okay, merong mga babae na kapag ka nagkwento ka sa kanya at naikwento mo may girlfriend ka noong nakaraan na hindi mo nakikwento sa kanya, ay nako, nagpuputok ang butse, magagalit. Samantalang hindi pa naman kayo. Okay? Hindi pa naman kayo nung araw na yon. Okay? Pero nagagalit siya pag hindi mo naikwento at naikwento mo sa kanya late na. O meron ka pa palang iba? Alam nyo sa amin kasi minsan, mga biruan namin mga kabarkada, pagka meron kaming dinala na girlfriend namin sa aming nayon, ang sasabihin ng kabarkada namin, uy, iba na naman yung dala mo ah. Bigla kasi si Kuya na, sino yun? Hala, binibiro ka lang. Okay lang, mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang kayo. Pero pagka kayo mag-asawa na, ay nako, talagang doon sa bahagi na yon, hindi siya magagalit. Pero pagdating nyo sa bahay, ayan, diyan na kayo. Kakaroon ng, okay, hiwalay kung hiwalay. Hiwalay ang dikolor sa puti. Alam nyo, minsan mga kapatid, dumating sa buhay namin mag-asawa na talagang, dahil sa selos to, no, dumating sa buhay namin mag-asawa na haharap na kami sa barangay captain, barangay chairman, para ayusin. Wala na tayong pakialaman. Okay, wala na tayong pakialaman. Okay. Hoy, Kap, marami ka bang hinarap na gano'n? Okay. Kailangan, meron tayong saksi na tayo walang pakialaman. Pero alam niyo po, hindi naman to yalaw ng God sa mga tunay na sabihin natin. Pero noong time na hindi pa naman ako mananampalataya. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, merong mga bagay na kinakailangan tayong ayusin sa ating pamilya. Okay? Tandaan natin, tayo na mga ama at ina ng ating pamilya, ng ating mga anak, ang may malaking responsibilidad para sa magandang kinabukasan ng ating mga anak. Huwag nating iasa sa iba. Okay? Magsisimula ang attitude, magandang attitude ng isang bata sa loob ng tahanan. Ano kaya ang attitude ng isang bata kapag siya ay nasa tahanan, ang almusal ay mura? Okay? Ang merienda ay mura. Ang tanghalian ay mura. Ang hapunan ay mura. Matutulog na lang, nagmumurahan pa. Sa palagay nyo, ang bata, paglabas ng tahanan, ano? Palamura. Narinig kasi sa kanyang mga magulang. Okay? Amen? So, pinatutunan po ba tayo mga kapatid? Okay? Ano ang self-image mo ngayon? Na-restore na ba ang iyong self-image? Ano ang image mo? Ano ang imahe mo ngayon? Ano ang paglalarawan mo ngayon sa iyong sarili? Okay, tanongin natin bago tayo magtapos. Kasi kinakailangan, alam mo na, ano ngayon ang paglalarawan mo sa iyong sarili? Brad Felix. Ano ngayon ang paglalarawan mo sa iyong sarili? Paano mo ilalarawan ang iyong sarili sa isang salita? Ganun na lang para mas madali. Sige, lahat naman kayo eh. Wala kang pwedeng itago. Self-image yan, pang hindi mo na ilabas. Okay. Lovable. Paano? Okay. Ganun, like, parang ganun. Okay? Okay, hindi niya masabi. Ikaw, Brad? Friendly po. Friendly. Okay. Sister Eva? Ha? Matiisin. Oy. Sister Julie? Caring? Okay. Lagi mo pinapasan si Brad Jonas? Caring. Okay. Caring. Okay. Brad Richard? Oo! Bro, di ko narinig. Understanding niya. Hallelujah. Understanding. Understanding daw. Okay. Hallelujah. Praise God. Brad Buddy? Compassionate.
Brother Charles? Humble. Humble. Pastor? Labing ako. Loving. Ayan. Lahat ng ating binanggit ay karakter at attitude ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen? So tayo po tumayo. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa isang araw na ito, isang umaga na pinagkaloob mo po sa amin, na amin pong pinag-aralan ang aming pong self-image, yung aming pong sariling larawan. Tunay nga po, Diyos, na kami ni hamong kalarawan mo at yung kawangis ng iyong katwiran at kabanalan. Ayan mo pong ito ay patuloy na malarawan po sa amin. Alam po namin na minsan nakagawa po kami ng mga bagay na hindi po ayon sa iyong kalooban. At ang aming pong mga attitude ay nagiging sagabal sa aming pong paglago bilang isang Kristiyano, sa aming pong pagwi-witness sa lahat po ng tao, sapagkat nakikita po nila sa pamagitan po ng aming mga attitude kung sino kami. Hayaan mo po na maayos po namin ang aming self-image tungo sa pagiging mapanumbalik po, yung pagiging magkalarawan po natin in holiness and righteousness. Panginoon, naniniwala po kami na mayroong kang gagawin sa aming po mga self-image. Iba nga po kami, kakaiba kami sa lahat ng iyong nilikha. Natatangi po kami sa lahat ng iyong nilikha. Kaya naman po, O Diyos, hayaan po nyo na yung pong 700 abilities po namin ay hindi po mailibing lamang ito sa lupa na hindi po napakinabangan. Hayaan po mapakinabangan ito sa iyong kaharian. Mapakinabangan ito ng aming pamilya, mapakinabangan po ito ng aming iglesia, mapakinabangan po ito ng aming komunidad. Maraming pong salamat. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Naniniwala po kami na mayroon kang itinanim po sa amin. Huwag po naming tingnan ang aming sarili na kami ay walang kwenta, wala kaming magagawa o kami ay laging talunan o kami ay mahina, sapagkat God, ikaw po ang aming Diyos na lumikha sa amin. At ang paglikha mo po sa amin ay perfect. Hindi po kami nilikha bilang isang aksidente, kung hindi meron ka pong plano sa buhay po ng bawat isa. Salamat po sa iyo po ang papuri, pasalamat pagsamba in the name of Jesus Christ. Amen and amen and amen.